Kapag may magarang sasakyan, additional pogi points daw. Pero di hamak na ikaw na ang pinakagwapo kapag ikaw ang may-ari ng Philippines' most expensive cars. Tatlo sa malalaki at eksklusibong car dealers ang binisita ng Mel and Joey para alamin kung ano ang kanilang top-of-the-line na sasakyan. Ang ating unang stopover, ang PGA Cars. Ang SUV na Porsche Cayenne, ang pinakamabentang Porsche sa makina nitong 300 horsepower hanggang 500 horsepower sa Cayenne Turbo. Pero kung ang pinakamahal na Porsche ang pag-uusapan, ito ang Porsche 911 GT2 RS. Hindi ito makikita sa showroom dahil by order lang ito. Sa showroom ng Audi, wala nang mas exclusive pa, kundi ang pinagmamalaki nilang Audi A8. Aluminum ang kaha nito at may LED daytime running lights. Sa Katz Motors, excited ang mga car collectors sa pagdating sa Pinas ng Mercedes-Benz 300 SL. Ito ang sulit kolektahin dahil habang tumatagal ang panahon, tumataas ang presyo nito. Pero kung luxury vehicle ang hanap ninyo, ito ang Mercedes S-Class 500. Maaari itong ipa-bulletproof mula salamin hanggang gulong sa mismong factory nito sa Germany. Sa Jaguar Philippines, tutulo ang laway ng sinuman sa modernong Jaguar XJ. Hinahanap nyo ba ang kambyo nito? Lumalabas ang knob ng kambyo kapag pinaandar ang makina. He said that this is the most beautiful car in the world. So imagine that coming from the creator of Ferrari himself. And speaking of Ferrari, ang sister company nito na Maserati ay mabibili nyo rin dito. Maaari ninyong ipa-customize ang loob ng inyong Maserati. The nice thing about Maserati is the soul of the car. It's basically a Ferrari engine developed for Maserati. Sa Nobyembre ngayong taon, darating na sa Pilipinas ang Ferrari, ang nag-iisang sasakyan na gawang kamay ang lahat ng bahagi. In the world, there's always a shortage. If you have the money, you can't get a car, even if you want one. So you end up waiting for 3 to 4 years. Kung may pera pero praktikal na sasakyan ang hanap ninyo, sa halagang 3 to 9 million pesos, ang Land Rover at Range Rover. 80% of all the roads in the Philippines are unpaved. So with a Land Rover, you can get to places that you'll never experience. Kung nakabili na kayo ng inyong dream car at willing kayong madagdagan ang inyong gastos, maaari nyo itong ipa-customize sa A-Toy Customs. Hello, ako po si Atoy Lave, Atoy Custom. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko kino-customize itong mga van na to. Ang uso raw ngayon, gawing parang bahay o opisina ang mga van. Dahan-dahan ko natutunan ngayon ano ang mga kailangan ng isang pamilya, government official, artista, or businesswoman sa isang sasakyan nila. Sa kanyang shop sa West Avenue, makikita ang mga sari-saring sasakyan ng mga politiko at celebrities. Ito yung kay Mo. Third day pa lang sa office namin ngayon, ito na yung tsura niya. Ito yung kay Jay Manalos. Kay Chris Aquino, hindi siya masyadong maarte sa mga gamit. Basta importante sa kanya, hypoallergenic yung van niya. Sa labas ng shop ni Atoy, ready for pickup na itong custom-made pink van. Kim Chu, pag napapagod si Kim, dito siya nakahiga. Pag bumabiyahe naman siya, dito siya nakaupo sa single seater na chair niya. All black naman ang hilig ng dating screen partner ni Kim at kinakailangan niyang maglagay ng pambahay na aircon, convertible sofa bed para makapagpahinga siya sa mga mahabang taping. Si Gerald naman, lagyan lang namin ng LED lights, aluminum brass na sidings. Sa halagang 500,000 to 800,000 pesos, mapapa-customize niyo ang inyong vans kay Atoy. Kung nag-invest ng malaki para sa espesyal na sasakyan, profesional na pangangalaga ang maaaring ibigay ng Alex Car Storage sa may Roosevelt Avenue. Welcome to Alex Car Storage. Well, alam niyo kami mayayaman. Ayaw namin na alikabukan yung mga kotse namin. Kaya naman buti na lang kaibigan ko to si Alex. Alex, ilan pa ba yung kotseng pwedeng kumasya rito? Dito makaka-accommodate tayo mga 40 cars. 40 ka? Ito paano isang daang kotse ko nandun sa warehouse? Bigyan na lang kitang pondo paggawa ka pa ulit mga 3 ganito, ha? Para sa akin lang. Sa halagang 7,000 hanggang 15,000 a month na storage fee, laging showroom condition ang inyong mga sasakyan. Ang pinakamahal po na naka-storage ko dito sa Alex Car Storage ay yung truck na to. Bakit ba mahal to, Lex? Kasi
Yes. Kasi sa akin. Oo. Ba't hindi ko papastor? Eh, ilang bagaheng Gucci ang sinibak ko para lang maging sopa ng kotse ko. Well, mga kapuso, kung pag-maintain at pag-aalaga po ng mga expensive, luxurious, and daily driver cars ang hinahanap nyo, wala na po kayong ibang dadalan pa kundi dito sa Alex Car Storage. Kasi naman po, kumpletong-kumpleto at walang alikabok. Tignan nyo po. Diba? Only. O, sana'y na-inspire namin kayo mangarap ng inyong mga dream cars. Isang maluhong gabi po sa inyong lahat, mga kapuso. Ano? Maluho? Maluho. Bakit? Maluho? Maluho? Bakit Ano yung maluho? sabihin maluho? Eh, kasi pag-uusapan natin ngayong parts, yung mga maluluhong bagay, no? May tao, may hayop pang maluluho. Lahat yan tatalakayin natin ngayon. Yung katulad nung nakita natin kanina. Correct! Yung kolektor ng mga O, mamahaling diba? kotse, katulad ng mga Jaguar, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Porsche, yung mga yan. Oo, puro E. Mga maluluho yan. O, sa one of a kind. One of a Ito kind. maganda. O, Mag-asawa. Mhm. Ha, sa hotel nakatira. Hindi Di man lang ba? doon sa may M, ha? O, ano naman yung M? Pwedeng maikli lang, short time. Ito, Ay! pang mahaba ang Hindi! buhay. Ikaw talaga. Ba, hindi. luho talaga yan. Hotel. Ito Hindi. ngayon, sa Wow Amazing. Most expensive na chibog, partner. Pagkain. Most expensive na inumin, social. Ay, At dami. iba pa. Lahat yan Ganda yan. makikita Puro nyo. luho nga ating pag-uusapan. Ito naman, Oh. ang mga lifestyle ng mga maluluhong pets. Pets. Mga alagang, mga aso, mga ganyan. Aba. Di ba, maluluho yan? Sinasabi ko na yung mga hayop na yan, talagang maluluho eh. Actually, ang maluho din dyan yung may-ari dahil Oo, pinapaluho. kasi pinapaluho yung kanilang mga alaga. Eh. Yan po ang inyong matutungayan sa aming pagbabalik. I had 5 houses. Then I sold all the houses and came to live here in the hotel. I can truly say that we are living happily ever after. Nagpapatuloy ang ating maluhong tsikahan dito sa Mel and Joe. Ito, maluho, Okay. Bart, makinig ka, ha? Makinig ka. Ah, Mag-asawa. nakikinig ako. Mag-asawa. Ang tawag nga sa kanila, Ah. the 5-star couple. O ano Alam mo kung naman ang bakit? luho, mag-asawa lang kayo. Kasi nakatira sila sa hotel. Sa isang 5-star hotel. 7 taon na. Ha? Ito, panoorin po ninyo. Aba. Sa ating one of a kind. Nakaranas ka na bang makatulog sa 5-star hotel? Base sa iyong kinikita, can-afford mo bang magpalipas oras sa mga magagarang hotel lounges? Halika at sama-sama tayong makiusyoso sa buhay na maranya na makukuha mo lang sa isang 5-star hotel experience. Ang mga international celebrities na sina Rihanna, Chris Brown at Bruno Mars, lahat sila nakaranas ng matulog sa presidential suite ng EDSA Shangri-La, Manila. Ang halaga ng isang gabi dito, tumataginting na 70,000 pesos. We have a number of local guests who wants finer things in life. And this is the suite for them. Dito pa rin sa EDSA Shangri-La, Manila. Kung gusto nyo makaranas ng mahigit na 3 oras na spa treatment, additional 20,000 pesos lang. Nasa heaven na kayo sa kanilang Chi Spa. The guests should feel that they are in Shangri-La family. So we embrace everyone here. Hello and welcome to Salamanin, the most opulent and elegant place to be in Manila. Wala nang mas elegante pa kundi ang mag-cocktails sa Salon de Ning. Ito ay kaapat na Salon de Ning ng Peninsula Group of Hotels sa mundo, base sa konsepto tungkol kay Madam Ning. So what you see here in this bar is like many little souvenirs and reflecting what she did, what her passions were in her life. Bukod sa main lounge, may 4 na pribadong silid ang Salon de Ning, ang Zeppelin Room, ang Boxing Room, ang Shoe Room, at ang Shanghai Room. Dito, maaari kayong uminom ng kanilang mga signature cocktails at masasarap na appetizers. Pero kung may mahigit 100,000 piso kayo, maaari ninyong ipasara ang Salon de Ning sa loob ng 3 oras. Yeah, please come here, relax, unwind, and have a good time.
Sa labas, walang mag-aakala na isa sa pinakamatinding hotel ngayon sa Manila, ang Maxim's Tower. Wala itong reception desk dahil kapag invited guest ka dito, diretso ka sa iyong private suite. At dito ang check-in sa tulong ng iyong butler o pribadong tagapagsilbi. Karamihan ng mga nagpupunta at well-valued VIP guests namin. And yung iba, nililipad pa namin with our private jet plane. All suites. Walang ordinary rooms dito sa Maxim's Tower tulad nitong signature suite na may 142 square meters ang laki. Dito, sila lang ang unang hotel na may state-of-the-art touchscreen, media hub, patio, at outdoor jacuzzi. Pero ordinaryo lang daw ito kumpara sa mga private villas ng Maxim's Tower na 540 square meters. Itong villa na to is equipped with its own infinity pool. It also has its own massage room, pantry, a bar area. Kung gusto mong merong chef na magsaserve sa'yo, we can arrange that for you. Mahigit 120,000 pesos para sa villa experience sa Maxim's Tower. The luxurious way of experiencing world-class Filipino hospitality. This is where you'll find it, here in Maxim's Tower. Kung lahat tayo ay nagnanasang maka-experience na makapag-check-in sa 5-star hotel, may mag-asawang 7 taon ng permanenteng residente ng Century Park Hotel. I was one of the best paid in my profession. That's why I also can afford the Century Park Hotel as my home nowadays. We work so hard. Okay, let's treat ourselves, right? Hindi sila nagkaroon ng anak. Ito raw ang isa sa praktikal na dahilan kung bakit pinili nilang tumira sa hotel. Wala naman daw silang iiwanang pamamanahan. I had 5 houses. When we decided to retire, I sold all the houses and came to live here in the hotel. We talk with the hotel, and the hotel makes you an advantageous price if you pay 365 days per year. Ang published rate ng Century Park Hotel sa 1-bedroom suite ay mahigit 12,000 pesos per day. Pero dahil nga may special arrangement na ang mag-asawa, hindi raw nila kailangan magbayad ng ganitong halaga. At pinayagan sila ng Century Park Hotel na i-personalize ang kanilang tirahan. Kaya stress-free pa ang buhay nila dahil lahat ng kailangan nila itinatawag lang nila sa room service. Now that we are living in the 5-star hotel, I can truly say that we are living happily ever after. Ang permanenteng manirahan sa isang 5-star hotel o lumustay ng libu-libong piso para sa isang gabi sa Marañang City. Kung dodoblihin ang sipag, darating ang panahon na you can afford it, di ba? Ganun siya kamahal dahil talagang totoong bato ang nakalagay dito. Swarovski crystals. Girls love colors. They want to feel like they're princesses. So these bags, for some reason, they make me feel that way whenever I wear them. Nakakatagdag ng personalidad. At the same time, pag yung bags mo mahal saka maganda, parang proud ka. Niregaluhan ng 1 million peso worth na Hermes bag si Mami D sa kanyang ika-62 kaarawan. Susurprise ko na lang siya kung anong-ano. Hindi lang siya Birkin pero Hermes pa rin. So, yun naman yung hiling niya, basta Hermes okay lang. Oo, tama ang narinig niyo. At dahil may ganito ng bag si Mami D, ka-level na rin niya ang mga personalidad na sina Sharon Cuneta, Gretchen Barreto, Cristina Dicena at Heart Evangelista na may mga Hermes bags din na nakakahalaga mula 500,000 pesos hanggang 3 million pesos. This one my dad gave to me and this one nga was given to me by an endorsement. So, siguro ito yung pinakamahal. Pinakamahal yung 3 million, yung crocodile siya. Yung Hermes bag kasi nag-range sa 500,000 hanggang 3 million, depende sa klase niya. Ang bawat Hermes bag na mula bansang France ay hand-sewn at umaabot ng ilang araw bago ito matapos. Maaari ring magpasadya ng sarili niyong design pero sa mas mataas pang halaga. Lalo na't gold-plated ang lock, keys at buckle nito at maaari pang magpalagay ng diamonds bilang design katulad ng former Spice Girl na si Victoria Beckham. Girls love colors. Girls love to feel beautiful. They love to feel important. They want to feel like they're princesses. So these bags, for some reason, they make me feel that way whenever I wear them. Siyempre, nakakadagdag ng
nakakatagdag ng personalidad. At the same time, pag yung bags mo mahal saka maganda, parang proud ka. Takaw tingin talaga ang mga mamahaling bags na ito na gawa sa balat ng baka, ostrich o buwaya. Samantalang takaw tikib naman ang mamahaling pagkain ito na mula sa baka, ang Wagyu steak na nagkakahalaga ng 5,300 pesos. The reason why it is very expensive because this is the higher grade that we have here. That's why it's called Ultra Premium Tenderloin. Yun nga, meron kaming natural volcanic stone na ino-oven namin siya from 4 to 6 hours para ma-reach niya yung heat niya ng 350 degrees Celsius and above. And then para tumagal yung heat niya ng 30 to 40 minutes. Ang Wagyu steak na ito na inaangkat pa mula sa Japan, New Zealand o Australia ay mula sa mga bakang pinaiinom ng beer kapag walang ganang kumain. Minamasahe para maiwasan ang muscle cramps at hindi pinapagod o pinapainitan sa araw. At dahil sa sobrang mahal nito, tiyak na mga iilan lamang ang can afford kumain ito. Most probably, yung mga politicians, sometimes yung talagang mga businessman na kilala, sila yung karaniwan talaga na kumakain yan. Nakakabusog talaga ang masarap na Wagyu steak na ito pero nakakapayat naman ang bulsa sa sobrang mahal. Lalo na kung sasabayan mo pa ng kapeng alamid na nagkakahalaga mula 2,690 pesos kada 100 gramo. Pag per kilo siya, 25,700 pesos. Ganon siya kamahal at ganon din siya kasarap. Ang alamid kasi pinoproseso siya, napakahirap. Alamid is all wild, all natural. All natural lang talaga dahil ang mismo mga coffee beans na ito ay kinakain ng mga alamid o civet cat at sa kanila dinudumi. Pagkadumi, pinupulot ang mga ito at saka ginagawang kape. On the go naman ang kilalang TV host at events organizer na si Team Yap kapag suot-suot ang pares na Christian Louboutin design shoes na nagkahalaga ng 400,000 pesos. Ganun siya kamahal dahil talagang totoong bato ang nakalagay dito. Swarovski crystals. That explains kung bakit siya rare at saka napaka-konti lang talaga pinoduce all over the world. Ginamit ko to sa dance number sa Party Pilipinas. At wag ka, ang mismong pares ng sapatos ng Team Yap ay meron din daw ang international singing idol na si Justin Bieber. Binili ko siya sa Barney's sa New York. Dalawang version meron ito eh. Isang gantong kulay, meron pa isang black. Yung black, yung makita nyo, ginamit ni Justin Bieber sa concert niya dito sa Pilipinas noong nakarang linggo. Marahil marami sa inyo ang magtataas ng kilay sa sobrang mahal na mga bagay at pagkain ito. Pero kung may pera ka naman at saka kaya mong bumili ng mga ito, go! Walang makakapigil sa iyo. At dahil sa sobrang kamahalan ng mga bagay na ito, isa lang masasabi ko, wow, amazing eh! Yan, yung kaluhuan na yan. Ako, alam mo partner, ako pinaalala, pinakamahal na pagkain. Ano? Actually, mura lang yung pagkain. Kinain ng tao, nasiraan siya, na-hospital. Yun ang mahal eh. Na-operahan na. Iba yun. Siya nga Lahat, ho pala. lahat naman tayo may luho eh. Kahit Ayun, mahirap kanya yun ka. eh. Yung katulad nung bumili ka lang ng isang can ng soft drinks. Mahirap ka lang. Ininom mo lang kalahati, iniwan mo. Aba, may luho ka na nun. Kasi tinapon mo. Iniwan mo. Kalahati. Lahat tayo guilty dyan. Ito talaga. Pero sa totoo lang, yung sikreto ni Joey, ito maluto yan. Akala nyo pa t-shirt lang yan. Naku! Ang presyo ng mga t-shirt na yan, talaga pong luho. Pero teka muna, kami po ay Alam mo, nasa... mahal to. O ba? Sa bahay ng mayaman ko sinungkit ito. Sampayan ng mayaman. Kaya, mahal. Ikaw talaga. Ito. Ito mayaman. Ay, naku. Kitignan, pangalan lang. White House. Correct. O, di ba? White House on the 84th. Oh, correct. Pero dito lang po yan sa Scout Quezon, dito sa Quezon City. Okay. Sa amin pong pagbabalik, huwag kayong aalis dyan. Ito Tuloy naman pa rin? nakakatuwa. Ah. Yung mga malulong lifestyle ng mga aw-aw at mga miyaw-miyaw. Siyempre, yan po naman ang pagpapatuloy natin dito lang sa Mel and Joey. Hayop na buhay talaga. Magulo. Well ventilated, may sunlight sila sa umaga, hindi sila lalamukin, hindi sila maiinitan. Make it a point na yung dog food nila talagang healthy tsaka good for the hair, good for the teeth. Habang tumatagal yung dog mo, mas mahal mo na siya habang tumatanda. Para mas gusto mo ibigay na lahat. Kasi nga, feeling ko sila yung anak ko. Inspiration ko sila. Patuloy pa rin ang ating maluong usapan dito sa Mel and Joey. Ito na. May luho na ng mga alaga natin na maluho. Maganda yan. Aso, Gusto ko yan. pusa, kabayo, at iba pang hayop.
Ito, parang tao na rin kung ituring ng mga taong amo nila o tagapag-alaga. At magastos. Ay, naku, super alaga yung mga yan. Ginagastusan ng malaki. Tumatahol naman sa gabi. May rhyme pa. Hayop na hayop. Hayop na hayop. Alamin natin ang kwento sa Iba To! Sa Britanya, isang kasalang multi-million dollars na ang naganap. Ito ay may halagang $32,600 o mahigit ₱1 milyong. Ito na nga raw ang binansagang Britain's most expensive wedding ng mga aso. Ang asong ikinasal, walang iba kundi si Lola, na very spoiled sa among si Louise Harris. Sa China, ang aso na si Hongdong, ang Red Tibetan Mastiff, ang binansagan ngayong the world's expensive dog. Sa Amerika, isang mansyon ang pinagawa ni Paris Hilton para sa kanyang mga alagang chihuahua. Pero dito sa Pilipinas, meron kami mga pets na nakilala na talaga namang may extravagant lifestyle. Si Burger, ang celebrity poodle na alaga ng Kapuso star na si Bianca King. Minamahal ko sila bilang tao or parang bata. Kung kunyari kung paano ako siguro mag-alaga ng baby or ng bata in the future, ganun yung ginagawa ko sa mga dogs ko. Pero hindi lang si Bianca ang showbiz dahil ang kanyang favorite pet ay bumida na rin sa music video ni Francesca Farr. Spoiled nga raw kay Bianca ang kanyang alaga. Natutulog sila sa kama ko. Regularly din sila pupunta sa vet para kumpleto yung mga shots nila. I make it a point na yung dog food nila talagang healthy tsaka good for the hair, good for the teeth. Biruin yung nakasapatos pa ang poodle na ito kapag sila ay namamasyal. It's more for hygiene kasi they go straight to the couch. Instead na hugasan palagi yung feet nila na parang feeling ko mas spoiled, pinapashoes ko na lang sila. Parang bata lang. At pinagkakagastusan din daw niya ang grooming ng kanyang pets. For both dogs, maybe like 3,000 to 4,000 lang, not much. Kung sa akala nyo maluho na ang favorite pet ni Bianca, wait and see ang ilan sa mga pets ng aming nakilala. May diaper, may mga stuffed toys, samot-saring damit, head accessories, baby bags, stroller, at isang buong kwartong puno ng mga cute na gamit. Isang kwartong pambata? Oops! Ito ay room para sa isang doggy. Presenting Chubby, the socialite. May sarili siyang mga gamit, bed, lahat, stroller. Kasi magna-9 na siya, so minsan hindi na siya makasabay maglakad. Hindi lang stroller ang pinagkakagastusan ni Heidi Laurel at ng kanyang pamilya, lahat ng mga mamahaling gamit ay kumpleto si Chubby. Pero bukod kay Chubby, meron ding iba pang alagang aso ang kanyang amo na kapareho niyang spoiled din. Sa accessories nila, mga 15 to 20 a month. Isang buong kwartong nakalaan para kay Chubby at sa kanyang mga kasamahang aso. 24 hours daw ang aircon sa loob upang hindi mainitan ng mga aso. Ang kanilang pagkain, espesyal. Sirloin steak, itong dalawa, white duck. Pero itong pinakabongga sa lahat, may kanya-kanyang dog nanny o yaya si Chubby at ang mga kasamahan niyang aso. Dalawang alaga, bawat isang doggy nanny. At dahil si Chubby ang pinakapaborito, lagi rin siyang may birthday party. Every party, yung damit nila lahat iba. Pambihira talaga ang lifestyle nito si Chubby dahil pinagkakagastusan nila ang pagbili ng diaper. Kasi yung mga smaller breeds, mas mahirap din sila ipati train. Kasi diaper na lang namin sila. Buhay prinsesa talaga itong si Chubby dahil nireregaluhan pa siya ng nanay ni Heidi ng alahas. Kung titingnan, akalain mong nahihibang na ang amo ni Chubby. Pero ang totoo, hibang na hibang lamang sila sa pagmamahal kay Chubby at sa iba pa nila mga pets. Kasi parang habang tumatagal yung dog mo, mas mahal mo na siya habang tumatanda. Parang mas gusto mo ibigay na lahat. Mahalaga para sa mga alagang hayop ang grooming. Kadalasan, maraming nagpupunta sa pet grooming salons para lamang ayusan at linisan ang kanilang mga alagang hayop. Pero ibahin nyo si Maldita, ang konteserang Shih Tzu ni Ardy Chua. Meron sariling grooming salon ay pinagawa si Ardy para kay Maldita. Pagdating sa expenses ng dogs, medyo mas nakakamura ko in terms of grooming kasi I groom my own dogs. At dahil isang prinsesa si Maldita sa paningin ni Ardy, iba naman ito at may sarili pa siyang 4-post bed. Ito yung dog bed ni Maldita. It's done in Paete, Laguna. Cost me 7. At ang dahilan kung bakit ganito na lang ang luhong binibigay ni Ardy para sa kanyang alaga? Kasi nga piling ko sila yung anak ko. Inspiration ko sila. Kung si Chubby ay merong sariling kwarto at si Maldita ay merong sariling dog salon, may sariling mansyon naman ng mga pusang ito. Ang 400 square meter house and lot na ito ay pinasadya pa ni Mrs. Baby Tabede upang maging tirahan ng kanyang mga alagang pusang kalye. Mas maraming nakakalat na pusa sa karsada kaya mas marami akong pusang inaalagaan. Noong una ay sa bahay lamang niya inaalagaan ang mga nasabing pusa, pero nang umabot na ito ng mahigit 500, napilitan na siyang magpagawa ng sariling tahanan para sa mga ito. Tapos nang nakikilala ko na yung mga pusa, meron ng mga nawawala. Kaya nag-decide na akong
pagawa na sila ng bahay. Pero inyong umabot ng mahigit 1 milyong piso ang pagpapagawa ng mansyon para sa kanyang mga pusa. Sunod din sa luho ang mga pusang ito dahil Well ventilated, may sunlight sila sa umaga, hindi sila lalamukin, hindi sila maiinitan. kung akala nyo ay nalilito ang mga yaya nila sa kanilang lahat, nagkakamali kayo dahil kilala nila ang kani-kanilang mga alagang pusa. Ito ay si Cyril. Si Beth. Zian. Ito si Lucky. Ibang sayang araw talaga ang nararamdaman niya kapag nakikita niya ang kanyang mga pusa. Mga yaya, mga mamahaling damit, sariling bahay, sariling kwarto, sariling salon, mga pagkaing sosyal. Ito ang totoong extravagant life para sa mga extraordinary pets. O diba, what a life! Tulad po ng mga kwentong inihatid namin sa inyo ngayong gabi, ang ating word for tonight ay iinog sa salitang Luho. Luxury. Luho. Alam mo, sa akin, pumabalik sa akin pagdating, pag binanggit yung, pag sinabi mong luho kasi, gastos, ganyan. Malaking pera. Pumabalik yung sinabi ng tatay ko. Yung kasabihan na, a good life is expensive, sabi ng tatay ko. Okay. There is something cheaper, but it is not life. Kaya, maganda Yan ang sinusundan mo ngayon. Sinusunod ko. Kung makagawa mong kainin yung mahal na pagkain. Masarap. At hindi naman kakainin mo at mawawala naman ang pagkain yung mga anak mo, di gawin mo. Basta kaya mo, iluho mo. Kasi pag hindi, yung luho magiging luha. Iiyakan mo yan. Siyempre, uy, nagsisi ka. Ba't ko pa binili kasi yun? Yung coaching yun dahil mahal-mahal naman. Ikaw? Ako naman, ang luho, alam mo, depende sa tao. Kaya nga, depende sa Ang estado isang mo. mahirap na tao, maaari rin magkaroon ng luho. Depende lang nga sa ranggo eh. Tignan mo, yung tao na ang ulam araw-araw, Sinasabi mo sa akin kanina. ay asin lamang o kaya ay toyo. Marami po tayong kababayan na ganyan ang buhay, pang araw-araw. Asin at toyo lang. ang Basta may kanilang lasa ulam. lang, okay na. Okay. Bigyan mo ng tuyo yan. Sa kanya, luho tuyo eh. Fiesta yun. Fiesta yun, hindi ba? Kaya naman ako grabe magtrabaho, partner eh. Oo. Dahil Yun gusto yung kong ibig sabihin. magawa yung mga Oo, luho luho. na, alam mo kasi, kaya kailangan natin gawin. Nung maliit ako, alam mo ba ang candy ko? Ano? Ang candy ko ay yung mga yelong nahuhulog sa truck ng yelong nagde-deliver. Pinupulot ko yan, partner. Huwag ka iiyak. Tapos Huwag sinasawsaw iiyak ko lang na sa rin ako. asukal. Ay, naku. Yun ang Diyos ko hard naman. candy ko nung araw. Pero bola lang yan. Talaga. O hanggang sa susunod na linggo, mga kapuso. Hirap na hirap. Aba, magkita-kita tayo muli. Okay. Ano po? Saan? Dito lang. At kung magluluho rin lang kayo sa TV show, Mel and Joey. Siyempre, walang iba. Lagay mo, Next partner. time. Sa kwento ng buhay. Tingnan mo, may Diamond yung Wala.